Bawat bayan, bawat okasyon, bawat pangangailangan. Para sa ating mga Pilipino, may patron saint para riyan. At ang mga tigatansa sa Cavite, ang kanilang debosyon na kay San Agustin na kung tawagin nila si Tata Usteng. Makulay at enggrande ang taunang pista ng Tanza sa Cavite. May 15 mga bandang nagpasiklaban. Karakol. At ang pinaka-highlight ng selebrasyon, ang pagdating ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng probinsya para sa pahalik sa kanilang patron, ang di manoy mapaghimalang si San Agustin. Napag-alaman din namin ang laman ng kwentuhan dito tuwing pista. Ang di manoy isang misteryosong matandang lalaki na umiikot para manghikayat ng mga dayo na pumunta ng Tansa tuwing 28 ng Agosto. Sabi ng matatanda, merong isang matandang lalaki na nagpupunta sa burbundukin. Halimbawa natin yung mga Alfonso, Bailen, siya ay nangungumbida. Ang pinaniniwala ang tinutukoy na misteryosong lalaki. Ito raw ang patron ng Tanza, si San Agustin o Tata Usteng kung kanilang tawagin. Ayon sa Kura Paroko, kilala bilang bishop at doktor ng simbahan si Tata Usteng. Katunayan, sa kaliwang kamay nito makikita raw ang isang maliit na simbahan. Ang imahe ni San Agustin dito sa Tanza, pahigit 200 taon na nasa pangangalaga ng pamilya ni Nachudora. Kwento nila, nakita raw ng kanilang mga ninuno si San Agustin sa Pilapil. Siya ay nakita sa Pilapil. Meron siyang bakal sa likod ng kanyang katawan. Dinala nila dito yung imahe ni San Agustin at nalaman nila na ito ay si San Agustin. At simula noong mga araw na iyon, ito ay dinarayo na ng mga tao dito. Simula raw noon, binihisan na nila ito at inalagaan. At dahil pahigit 200 taon na ang tanda nito, tuwing may mga espesyal na okasyon, pinapalitan nila ang damit nito. Si San Agustin ay binibihisan namin. Depende sa pangangailangan. Depende sa pangangailangan ng simbahan. Naniniwala rin silang mapaghimala si Tata Usteng, kaya ang mga pinaglumaang parte ng rebulto, katulad ng kamay, ipinapahid nila sa sumasakit na parte ng kanilang katawan. Ito ang lumang kamay ni San Agustin, aming binabalot sa malinis na tela, at ito ay nagagamit ng miyembro ng aking mga pamilya para sa aming mga sakit, kung may masakit sa tiyan o masakit ang ulo. Ang istola ni Tata Usteng, katabi pa nila sa pagtulog. Sa ganitong paraan daw, malalayo sila sa kahit na anong sakit. At isa pang natatandaan ko ay yung kwento, at inabutan ko rin yon, na tuwing nangangailangan ng ulan ng mga magsasaka, itong aming imaheng itong si Tata Usteng, ito ay kinakarakol. Dinadala yan hanggang doon sa mga baryo. Bago pa man pumasok sa simbahan si Tata Usteng, umuulan na. Ang magsasaka namang ito, taon-taong sumasali sa karakol. At ang lagi niyang idinadalangin kay Tata Usteng, bigyan siya ng masaganang ani. Katunayan, tuwing meron daw tagtuyot, itinatapat daw nila mismo sa tuyong bahagi ng lupa ang imahe ni Tata Usteng habang sila'y sumasayaw. Minsan nasa daan pa lang kami, umuulan na. Walang nasilong dyan eh. Bisit basang-basa kami ng pawis mula roon. Kita niyo malapo namin. Walang nagkakasakit naman sa amin, may awan Diyos. 43 taon ng deboto ni Tata Usteng, si Marivic. Nasubukan daw ang kanyang pananampalataya kay Tata Usteng nung nagka-dengue ang kanyang anak. Kwento niya, 18 anyos noon ang kanyang anak nung tamaan ng dengue. Bumaba raw ang platelets nito, kaya kinailangang salinan ng dugo. Pero dahil walang pera si Marivic, idinaan na lang daw niya sa taimtim na dasal kay Tata Usteng ang lahat.
at tila dininig daw ang kanyang panalangin. Dahil matapos niyang magdasal, may nagbigay sa kanya ng tulong. Sabi ko nga, anak, siguro narinig ni Tata Austin yung hinihingi ko na paggaling mo. Nangako ako sa kanya ha, pag uwi natin, kailangan sa kanya tayo kaagad pupunta. Kahit nanghihina ka pa, kailangan maglalakad tayo pupunta tayo kay Tata Austin. At kinalaunan, gumaling ang kanyang anak. Ang pagbaba ng platelet count, usually bumabalik siya within 48 hours. So, kahit mababa ang platelet count, kung wala ka namang active bleeding, pwede hindi siya salinan, sasweruhan mo lang siya. At kahit ang platelet count ay hindi ganun kataas, pero nasa normal range naman na, mga more than 150, pwede na rin pauwiin yung pasyente. At base sa kanilang kwento, si Tata Usteng, hindi lang daw mapaghimala, di umano, nagpapakita rin ito. Kwento ng 64 anyos na si Larry. Taong 1986, pagkatapos ng isang malakas na ulan, nakita niya ang mga residente ng Barangay Hulugan na nagsipagtakbuhan mula sa kapilya. Ang imahe raw kasi ni Tata Usteng nagpakita sa dingding. Basang-basa raw ang buong dingding ng kapilya noon. Pero ang pader kung saan nakaimprenta ang imahe ni Tata Usteng, himalang tuyo. Ito pong pader na ito ay wala pa pong bubong ng time na yon. Ito pong sa kabilang ito ay wala pa po ito nung sinagawa itong parokya ng muling nabuhay. Ito. Dali-dali ko po pumunta rito nung nalaman kong may himalangang lumabas ang imahe ni San Agustin. Dali-dali kong dinala itong camera ko na ito ang gamit ko sa pagkuha ko ng larawan ni San Agustin. Sa akin lang, parang pinahiwatig na gusto ni Tata Austin nagpagkaroon siya ng santo sa loob o kundi kaya maging patron siya kasi time na yon ang patron namin sa Hulugan wala pa. Ang sinasabing mga aparisyon ni Tata Usteng itinuturing ng mga taga rito na malaking biyaya. Katunayan, matapos mamanata, ang ipinanalangin daw ni Larry agad na natutupad. Kami po ay nananalangin palagi na talaga pong humihiling kami na masundan ng anak ko kasi 10 years na po yung panganay ko. Naitupi ko ng 1986. Pagdating po ng ilang buwan po, nagbalita na lang sa akin ng misis ko. Siya po nga nagdadalang tao. May ilan pang mga pagkakataon na di umano nagpakita si Tata Usteng. Kwento ni Ofelia, ilang buwan daw bago ang pista ng kanilang patron taong 1994. May mga batang nakapansin kay Tata Usteng na di umano parang nasa dahon ng saging. Nagtuturo sila doon sa taas ng balkon. Sabi nila, ayun si Tata Usteng, ayun. Sabi ko, ano Tata Usteng? Walang Tata Usteng dito. Ang buhay namin, masasabi ko, hindi naman kami nagkukulang. Maayos ang buhay namin, tahimik. Tsaka yung maraming blessings. Sinubukan naming ipasuri sa eksperto ang di manoy mga misteryosong larawan. Based on that exact photo, I would say it is not altered. It doesn't have any indications of altering. At the time frame of the photo, the age of the photo, it wouldn't be easy to alter it at that time. Based on my experience with the Catholic faith, yung mga miracles ng Katoliko is usually connected sa coincidence. Nagkataon lang na kamukha rin ng shadow yung actual saint, yung figure na nasa wall na nag-dry up, similar to the image of yung saint na yan. Sana unang-una sa lahat ay patuloy tayo na maminto kay San Agustin. Kasi isa siya sa mga pinakadakilang santo ng simbahan Katoliko. Napakaganda ng kanyang mga aral, lalo na ito po sa pag-ibig. Ito yung pinaka-core ng kanyang teaching. Sabi nga niya ay, love and do what you will. Kasi para sa kanya, walang magagawang masama ang isang tao pag siya'y nagmamahal. Kasi love will always guide us towards goodness. Sa panahon ngayon, halos lahat pwedeng bigyan ng siyentipikong paliwanag. Pero para sa mga deboto, hindi na nila kailangan pa ang anumang eksplanasyon. Sapat na raw ang kanilang mga karanasan at testimonya para mapatatag ang kanilang pananampalataya. Thank
Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.